Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, Yorme versus Chua sa flood control. Nagkabanggaan na po. Nagkainitan si Mayor Moreno at Congressman Chua dahil sa flood control. Naunang banggaan nila yung barangay hall na pinatayo noon ni Congressman Chua na illegal pala, pinatayo sa mga sidewalks, pinagiba ni Mayor Moreno. Sito na naman, flood control. Nagkabanggaan ang pananaw ni na Manila Mayor Isko Moreno at 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng panukalang ilipat sa lokal na pamahalaan ang pamamahala sa mga flood control projects sa Maynila. Giit ni Isko, mas mabilis ang aksyon at mas malinaw ang pananagutan kung LGU ang may hawak ng mga proyekto kontra baha. Sabi ni Mayor, kapag kasi lokal, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ang alkalde, sigurado yan, sisipain ng taong bayan. I agree. Kasi, hindi mo ayusin ang pag-flood control management mo, hindi ka na mananalo sa susunod. So, maganda ang punto ni Yorme kasi since time, tagal na yan, palpak ang national government, lalo na ang DPWH. Kaya ako naiintindihan ko si Yorme na bakit hindi subukan ng mga mayor ang magano. Lalo na dito sa Metro Manila, pinuri ni Mayor Isko ang MMDA. Maganda ang performance kumpara sa DPWH. Pag-usapan natin yan mamaya. Tinuliksa naman ito ni Representative Joel Chua. Aniya, maaaring magkaroon ng gusot kung kanya-kanyang solusyon ang mga LGU dahil konektado ang mga daluyan ng tubig sa iba't ibang lungsod. Sabi ni Chua, kapag hindi national government ang mag-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema. Ayon kay Chua, dapat ay whole of government approach ang pairalin para maiwasan ang salusalungat ng mga plano sa flood control. 3 taon na itong whole of government approach yun. Palala ng palala ang baha. Halos trilyon-trilyon na ang nagagastos pera ng taong bayan sa flood control. Wala namang nangyayari. So bakit hindi subukan ng iba? Ito, maganda yung observation ni Mayor Isko. Ang panukala ni Isko ay bunsod ng kabiguang mapatakbo ng maayos ang ilang flood control facility sa lungsod, gaya ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo na tinawag niyang brand new pero inutil. Bago pa lang yung pumping station, kailang not functioning. Anong klaseng proyekto yan? Magkano ang ginastos? Hindi gumagana, bago. Sinong in charge? DPWH. Itinuri rin niya ang pagkakaroon ng political interference sa proyekto sa DPWH bilang ugat sa problema. Agree ako niyan. Mismo na ang DPWH Secretary nagreklamo. Ang pagsingit ng mga mambabatas, kagaya ni Congressman Chua, pagsingit ng mga proyekto nila sa national budget na hindi naman dumaan sa DPWH, yun ang ugat ng problema. Maraming flood control projects na hindi maisakatuparan o kaya nadidelay dahil isiningit lang, walang engineering assessment, walang validation, kaya problemado. Maraming right of way na problema, maraming mga residential areas na affected kasi nga isiningit lang yung programa na wala namang kaukulang pag-aral. Ang gusto lang ng mga mambabatas, makakuha sila ng pundo at sabi ni Mayor Magalong, nagkakaroon ng kickback sa mga flood control projects na yan, umaabot ng 40% na pupunta sa politiko.
30% na lang naiiwan sa proyekto. May 10% rin daw na napupunta sa implementing agency. Ano pa yung mga ibang grabing hatian? Oy, ito, dagdag panis ko. Dapat tularan ang MMDA na matagumpay na nagpapatakbo ng 72 pumping station sa Metro Manila, kabilang na ang 24 sa lungsod ng Maynila, sa kabila ng mas maliit na budget kumpara sa DPWH. So, based from here, epektibo ang MMDA. Ang DPWH na pinapakialaman ng mga kongresista, doon nagkakaroon ng problema. So kung ako ang masusunod, pa-stop ko ng DPWH, huwag na kayong makialam. Ang pundo, bigay ko sa MMDA, kasi ang MMDA in close coordination siya sa mga Metro Manila mayors. So, mayroong lokal, palakasin ang participation ng lokal na pamahalaan, tapos nandyan pa rin ang MMDA na napatunayang epektibo ang kanilang ginagawa. O di, mas maganda yan. Kaysa sa ngayon, DPWH, nakikialam ang mga kongresista, palpak naman. Kaya, hinintay pa nila ang Pangulo na siya mismo mag-inspect sa mga projects. At salamat naman, after 3 years, nagising sa katotohanan ang Pangulo. Kasi nung una siguro, nagre-rely lang siya sa mga report. Kaya ipinagmayabang niya sa zona niya last year, 5,500 control project na tapos na pinalakpakan. Mamaya napahiya sila ng Katrina. Dahil napahiya sa eleksyon, nag-inspect ang Pangulo. After 3 years, saka lang nag-inspect, nakita niya palpak, guni-guni lang ang mga proyekto, flood control projects ng DPWH. Ngayon pa iimbestigan na. Mag-iimbesta, DPWH pa rin. Wala na tayong aasa. Tatabunan nila yan. Ang pag-asa natin ngayon, investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Diyan na sila kinakabahan. Wala silang lusot sa ating minamahal na Rodante Marcoleta. So, salamat kay Mayor na mayroong action kaagad at kay Congressman Joel Chua. Wala na akong sa kanya pagkatapos yung mga proyekto niyang barangay hall na nasayang lang 19 million pinagiba lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito, ang sweldo natin pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon ni ako saging lakatan ni Manny King. So karon nagabuno siya atong tanaw at bisitahon. So nagabuno ka diya manoy. Nagabuno ko. So, unsa man na imong giabuno diya? Tulo na ni klase. Girambol na ni. Rambol. O unsa na nga abuno? Munyom og kuan. Kumplit og kuan. Lupos. Nupos. So karon luag-luag gyud ni ang sagingan ni Manny King. So nindot kayo mga dagko na yang saging. Luag-luag gyud ang saging niya, mga tambok kayo. Sinaw kayo mga daon. So gawas nga tambok kinlo pagyud siya ang iyang saging lakatan. Sige atong pamutan-on si Manny King og pila naman ni kapunuan man imong saging? 120 ang nabuhi gyud. 120. Oh. So dagan-dagan gyud. So matambok kayo. Oh. No. So unsa man imong masulti nga padayon ang nagasuporta ni? Nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono. Ingon man sa nagatan-aw sa Witsob nga naay gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan. Kay busa nagatambok gyud. Walay niwang.
nagpasalamat pud ko. Yara mora na. Oh, sige, salamat po. So, Ibuan unya. kangit. Sabi ka nga tambok nga saging. Ang saging lakatan Manoy Iking. So, salamat kayo sa tanaw ni ini nga video.